Nang makita ni Tanch na natamba si Sarah ay nagulat siya. Kaagad naman niyang nilapitan ito habang abot-abot ang kaba at pag-aalala para dito. Nang tuluyang nakalapit rito ay kaagad siyang napaupo sa buhanginan. At nakita niya ang mga kamay nitong sapo-sapo ang isang paa na bahagyang namumula. Doon niya nakumpirmang posibleng natapilok ito. "I'm so sorry, hindi ko sinasadya," nag-aalala naman niyang sabi rito. Na napakagat na lamang sa sariling hintuturo, nilinggan naman niya si Nanay Ina na nasa kanyang tabi na. "Nanay Ina, please call our doctor," malakas na pagkasabi niya rito. "Opo senyorita," sagot naman nito na bakas na rin sa mukha ang pag-aalala. Ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan nang biglang buhati ni Michael si Sarah. "Nasaan ang klinik dito?" malakas na tanong ni Michael sa matanda. Kahit nakakaramdam siya ng selos ng mga sandaling iyon ay ipinagpaliban na lang niya iyon. Dahil para sa kanya ang importante ng mga oras na iyon ay ang kaligtasan ni Sarah. Labis ang pag-aalala na napasunod na lamang siya sa mga ito. Tahimik na nasa exclusive dining room si Tanch, kasalukuyan niyang namang inilalagay ang isang glass pitcher at isang baso sa hawak na tray. Siya na ang nagpresenta kay Nanay Ina na siya na mismo ang maghahatid niyon sa silid. Kung saan naroroon si Sarah at nagpapahinga dahil sa natamong pamamaga ng paa. Habang hawak-hawak ang tray ay tahimik na kaagad niya namang binuksan ang pinto. Ngunit para lang magulat at manglaki ang mga mata sa kanyang mga nakita. Nang makita si Michael na sobrang lapit na ng mukha sa nakahigang kasintahan. Dahil sa gulat at galit nang makita ang tagpong iyon ay hindi na niya matandaan kung paano niya nailagay ng mabilisan ang tray sa ibabaw ng cabinet. At mabibilis ang mga hakbang na sinugod si Michael at pinagsusuntok ang likuran nito. "Walang hiya ka Michael, sinasabi ko na nga ba," galit na sigaw niya habang sinusuntok ito. Magkasabay namang nagulat ang dalawa, hinarap siya ni Michael. Samantalang si Sarah ay napaupo na lang sa kama. "Tanch, wait, mali ang iniisip mo," gulat na mga sambit ni Michael. Habang sinusubukang hulihin ang mga kamay niya na ngayon ay tumetama na sa dibdib at mukha nito. "Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo Michael, sinasabi ko na nga ba. May gusto ka sa girlfriend ko," tila umuusok ang ilong na sigaw niya pa rito. Habang wala pa ring humpay sa kakahampas dito, "Tanch, ano bang nangyayari sa'yo? Mali ang iniisip mo," sigaw na rin ni Sarah. Nabakas din sa mukha ang gulat sa kanyang pinaggagawa. "Isa ka pa, he's trying to help me," pagputol nito sa kanyang sasabihin sabay pakita sa gamot na nasa sariling kamay. What? Magkasalubong ang mga kilay na natigilan naman siya sa sinabi nito. Alanganin ang mga ngiting nagsalita naman ang binata sa kanyang harapan. Nahulog kasi sa uluhan ni Sarah yung gamot niya, "Tanch. Kaya ako na ang nagpresentang kunin kanina," nang narinig naman niya ang mga pinagsasabi ng mga ito. Ay waring gusto na lamang niyang maglaho ng parang bula sa harapan ng mga ito. "Michael, pasensya ka na," mahinang saad ni Sarah. Pwede bang iwan mo muna kami?" Ngumiti naman ito. "Oh, sure, walang problema Sarah." Matapos iyon, ay tahimik nang lumabas ito ng silid, naiwan naman siyang hindi makatingin dito ng diretso. Nang sila na lamang dalawa ni Sarah ay nanghihinang. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kama nito, hindi rin siya makatingin dito ng diretso. "I'm sorry." Noong unay tahimik lamang ito habang pinagmamasdan siya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Nang nagpakawala ito ng malulutong na mga halakhak sa kanyang harapan. Hindi kagalit, gulat at nagtatakang tanong niya rito. Hahaha, tanging lumalabas sa bibig nito, wala ata itong planong tumigil sa kakatawa. "Pwede ba, tumigil ka na sa kakatawa dyan, Sarah, ano bang nakakatawa sa nagawa ko?" Naiinis na niyang bulyo rito habang magkasalubong ang mga kilay. "Alam mo, hindi ka na nakakatuwa," dagdag pa niya rito na tila wala talagang planong tumigil sa kakatawa. "Nakakatawa ka naman kasi kanina, hahaha, yung mukha mo kasi kanina, nakakatakot. Para kang tigre, handang manakmal anumang oras kay Michael, hahaha." Sagot naman nito sa kabila ng hindi matatawarang tawa sa harapan niya.
At tuwang-tuwa ka talaga, inis na singhag niya. Dahil hindi pa rin ito tumitigil ay padebog na tumayo na siya sa kama. Kung hindi ka pa titigil dyan, aalis na lang ako, matigas niyang sabi rito. Ilang sandali pa ay pilit na nitong pinipigilan ang sarili, hinawakan naman nito ang braso niya. Ito naman, sobrang mainitin ang ulo, pilit na pinipigilan na ang mga ngiting sabi na nito. Hindi naman niya inaasahan ng hawakan nito ang kanyang bewang at kinabig nito iyon. Napasandal na lamang siya sa balikat nito, sorry na, ano bang nangyayari sa'yo, bakit ka nagkakaganyan, malambing na tanong na nito. Ano ba sa tingin mo, inis niya pa ring sabi na hindi tumitingin dito ng diretso. Nakangiting hinawakan nito ang kanyang magkabilang braso at pinaharap siya nito. Nagseselos ka ba, nginisihan siya nito, alam mo naman pala. Bakit mo pa tinatanong? Inis niya pa ring sabi habang nasa ibang direksyon pa rin ang mga mata. Sa patuloy na pagmamatigas niya ay ikinulong na nito ang mukha niya sa mga palad nito. Kaya naman wala na siyang ibang choice kundi ang salubungin ang mga tingin nito sa kanya. Look, you don't have reason to get jealous, nakangiting sabi nito, magkaibigan lang kami. Kaibigan nga lang ang turing mo sa kanya, but how about him? How can you sure na kaibigan lang din ang turing niya sa'yo? This time hinawakan na nito ang kanang kamay niya at hinalikan iyon, alam mo. Napa-paranoid ka lang, hindi ako napa-paranoid, I want to be honest with you. Mahina hong saad niya na napabuntong hininga, mabigat ang dibdib ko sa kanya, Sarah. Why, akala ko ba napatawad mo na siya? Yes, matagal ko na siyang napatawad pero hindi ibig sabihin noon. Bumabalik na rin yung tiwala ko sa kanya, baka nakakalimutan mo. Ang main reason kung bakit kami nagkahiwalay noon. Fine, saad nitong nginitian na siya at hinaplos nito ang buhok niya. Para hindi ka na nakasimangot ng ganyan at para sa ikakatahimik na rin ng loob mo, ganito na lang. Pagkauwi natin ng Manila kakausapin ko siya, nginitian siya nito. Ako na ang iiwas sa kanya, nang narinig niya iyon ay unti-unti namang umaliwalas ang mukha niya, talaga. Yes, napayakap na lamang siya rito ng mahigpit. Kaya ngumiti ka na dyan kasi nagkaka-wrinkles ka na. Oh, pagbibiro nito sa kanya nang kumalas siya sa pagkakayakap dito. My love naman, tuluyan kaya kita dyan, akmang hahawakan niya ang natapilok nitong paa. Sige, ikaw rin, ngumiti ito, baka tuluyan na akong di makalakad niyan, hahaha. Hahaha, sige ganito na lang, mamasahiin na lang kita, alam ko kailangan mo yan. Ano bang klaseng masahe yan, kinindatan siya nito kasunod naman yun, ang pagsilay ng makahulugang mga ngiti nito sa mga labi, ang kulit mo rin. Ano, hahaha, hindi naman niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Nang hawakan nito ang kanyang balakang para mapalapit siya rito, kasunod nyon ay hindi niya maiwasang isipin na ang lakas-lakas talaga ng dating nito sa kanya, kahit ang madikit man lang siya sa balat nito.